circumcising the heart. Nasulat diri sa may verse 16 again. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Why it is needful to circumcise the heart? Nga importante gid nga ngaton nga mga tagipusohon ay ma-circumcise. Ang abi naton ang circumcision sa ana lang kang mga pisikal lang kalawasan sang mga kalalakihan ng mga bata. Ang tagipusoon gali no nasulat sa Biblia kinanglan man nga i-circumcise. And why it is needful to circumcise the heart? It is needful because number one, because of the status of the heart. Because of the status of the heart. Ano bala ang status kang tagipusoon kang tao? Ini mga general no nga mga informations, mga basic truths nga nagapamatuod nga mo yung status kang heart. Number one, the heart is sinful. Makasasala gid ang tagipusoon sang tao. By history, kung aton pagkaton-an ang history, umpisa pa lang sa Garden of Eden, Adam and Eve, nagpakita na sila sa ginatawag a sinful heart. Makasasala nga klase sang tagipusoon nga ginpili nila nga pagkakaunon, pagahilabtan ang pinagbawal kang Dios. Genesis chapter 3 verse 6 ina. By birth pinili gidya, by birth sa busong pa lang sa nga aton nga ginikanan mapasasala ron kita. Napasarong gid ka naton ang sala. Amo ra ang bal ni David sa Psalms 51 verse 5. Ano ang bal ni David diya? Psalms 51 verse 5. And in sin did Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Napurma si Paul sa busong pa lang ni nanay nga ara ron ang kasalanan. By nature, makita mo gid sa nature gid sang tawo, sang tagipusoon kang tawo nga sinful gid ang tagipusoon kang tawo. Amo na nambal sa Romans 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. And by choice, makita mo gid ang choice gid kang tagipusoon kang tawo. Nasulat sa Romans 3:23, for all have sinned. Ginpili gid sang tanan nga tawo nga magpakasala. Nambal sa Ecclesiastes 7 verse 20, ang bal ni Haring Solomon, there is nagtatuglas na may Ecclesiastes chapter 7 verse 20. So please open your Bible. is not just man. Ecclesiastes 7 verse 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. So meaning, bisan ano kakabatarong sang tao, nagapakasala gid siya sa gyapon. Because by choice, the heart of man is sinful. Not only sinful, what is the status of the heart? Not only sinful, but deceitful. Deceitful, manluloko, mapangdaya, no? Ang tagipusoon sang tao. Ano nambal sa Jeremiah 17 verse 9? The heart is The heart, number one is deceitful. deceitful. Above Deceitful. all else. Hindi lang siya deceitful, above all pa. Deceitful. Above all. Kag nambal diya sa may Deuteronomy 11 verse 16. Kasunod lang sa aton nga ginbasa nga teksto. Deuteronomy 11 verse 16. Take heed to yourselves that your heart be not deceived. Magandam ng inyong mga tagipusoon hindi ma-into, hindi maloko. Because ang status kang heart, hindi lang siya sinful, deceitful pa. No, manluloko ang heart. Not only deceitful and sinful, the status of the heart, it is desperate. Desperado kita nakatama ang tagipusoon sa tao. Amo na nga balman sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things. Kaging supunan pa? Desperate. Desperate. And desperate. Ano ang desperate? Desperado. Makita mo sa isang katao nga desperado, kay nagahimo na siya sang mga mali nga mga pamaagi. Kaya ano na siya? Desperado na siya. Amo na ang tagipusoon sang tao. Kag makita naton diri sa Jeremiah 17, Jeremiah chapter 9 verse 5, no? Jeremiah chapter 9 verse 5. Amo naton nga gin Sunday school kagay nga.
Jeremiah chapter 9 verse 5. And they will deceive everyone his neighbor. Why? Why do they deceive everyone their neighbor? Because the heart is deceitful and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies. And natawa nyo sa last part. And weary themselves to commit iniquity. Ginakapoy nila ang ilang mga kaugalingon sa paghimo sang mga kalautan. Amo ning masubo dire. Kung imo nga tagipusoon ka pabilin nga desperate, ginakapoy mo lang imo kaugalingon sa paghimo sang kalautan. Imbis nga ikapoy mo ang kaugalingon mo sa paghimo sang mga maayo, ginakapoy mo kaugalingon mo sa mga malaot nga mga limuon. Kita nyo, gakakapoy sila ang ilang adlaw, lapyo lawas nila. Hindi nga naglapyo, kay nagimo sila sa maayo. Nangin lapyo ang lawas nila, kaya ang enda nga ginatupag, mga kalautan, mga iniquity. Amura ka desperado ang tagipusoon kang tao. Once desperate ang imong tagipusoon, you will always commit iniquity day after day after day. And you will just weary yourself in doing iniquity. Not only weak, desperate, and deceitful, and sinful, the heart is wicked. Murang status ng tagipusoon, wicked siya. Desperately wicked. And not only wicked, the heart is proud. The heart is proud. Nagimo sang kalautan, ambog pa. Di ba la? Tana pa isog. Tana pa insakto. Amura ka proud ng tagipusoon kang tao. Nabalot ron kang kalautan, simple ron, deceitful ron, no? Desperate ron, wicked ron, proud pa. Di ba la? Amurang tagipusoon ka tao. Now, look at your heart. What is the status of your heart? Amurang ang baligya. Why it is needful to circumcise the heart? Because number one reason, because of the status of the heart. Wala kita may makita sa heart sa status na manami. Puro hindi manami. Number two, why it is needful to circumcise the heart? Because of the stubbornness of the heart. Ano magsiling kita stubborn? Stiff-neck. Diba? Amurang baliga sa may Deuteronomy 10:16. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Stubborn. The question is, how stubborn is the heart? Gaano gid bala katig-a ang tagipusoon kang tao? Lantawon naton sa kabuhi ka mga Diyo. Balik kita sa Deuteronomy. Again, Deuteronomy is the part 2 of Exodus. Kaya ginapainsin di ni Moses anda, nga mo diyan ang ginobra kang Ginoo para kaninyo, amo diyan ginpalos niyo sa Dios. Lantawon naton. Ano ang heart kang mga Hudiyo? Number one, like a stone. Like a stone. Pariyo sa bato. Ano ang stone? Hard. Tiga, no? Tiga ang bato. The heart of man is like a stone. No wonder God produced an inscription in the stone. Nakita ninyo? Ang tagipuson ka tao, stubborn, tiga, pariyo sa bato. Amurang Ginoo nagsulat ng 10 Commandments sa bato. Kaya ang tagipusoon kang tao, pariyo sa bato. Makita ninyo liga sa Deuteronomy 9 verse 10 and Deuteronomy 10 verse 4. Ang ginoging gamit, lagi ka nga tudlo para nga mo itong gamito na nga engrave sa bato. Ang tagipusoon ka tao, pariyo sa bato. The heart of man is like a stone. No wonder God promised to change the hearts of stone. Ang tagipuson ka tao pariyo sa bato, amo ra nangako na sa time ni Ezekiel nga isla na ang tagipuson ka mga Hudiyo maabot ang tion nga ang tagipuson islan ron. Hindi ron mangin tagipuson nga bato, kundi mangin heart of flesh ron. Di na makita Ezekiel 11:19. Ezekiel 11 verse 19. Please open your Bible para makita ninyo. Ezekiel 11 verse 19. Prophecy niya ha. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them an heart of flesh. Amor na mangin tagipusoon ka mga Hudiyo after ka tribulation. Ang mga tagipusoon mangin heart of flesh ron. Hindi ron mangin heart of stone. Not only stone, but also like an adamant stone. Adamant stone. Ano ang meaning ng adamant stone? Very hard. Ang stone, hard.
Pero ang adamant stone, very hard. Ano meaning kang adamant? Adamant is a word used to describe the hardness of a diamond. Wala ikaw may makita ang specific nga adamant stone niya. Meaning ka adamant, ginadescribe na kung gaano kaahot ang diamond. Kita niyo ang diamond pinakatiga nga bato sa tanan nga nga bato. Ura ti may makapirdi sa katigahon kang diamond. Mura ginagamit pag ganira pang pigat pa ka mga glass ra. Ang diamond crack, di ba lang? Nantawan niyo Zechariah 7 verse 12. Amo diyan tagipusoon ka mga Hudiyo. Matapos do lang ang Old Testament, adamant stone gyapon sanda. Zechariah chapter 7 verse 12. Pasulod ron sa New Testament, adamant stone man gyapon, tig-atig man gyapon ang tagipusoon. Zechariah chapter 7 verse 12. Yet they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law and the words which the Lord of hosts hath sent in his spirit by the former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. Ang tawang tapagid sa may Jeremiah 17 verse 1. Jeremiah 17 verse 1 ang tagipusoon kang mga Hudiyo. Jeremiah 17 verse 1. The sin of Judah is written with a pen of iron and with a point of a diamond. It is graven upon the table of their heart. Kita niyo nung gingamit diya nga pinaka-tools nga naga-describe larawan kung gaano katiga tagipuson ka mga taga-Juda. Ano gingamit para i-engrave to ang kasalandas tagipuson da? A pen of iron. Di ba tig-ara? Pagkatapos, Ang punta, and with a point of a diamond. Diamond. Kinanglanggit kang pen of iron, kinanglanggit kang point of diamond para i-engrave sa tagipuson da nga kasalanan. Okay. Pero tiga adamant stone, very hard. Mura katiga tagipuson ka tao. Mura tingala ikaw kabudlay suluwiningan. Kabudlay agad ang simbahan. O agad mo kayo sa kalibutan dasig pero sa nakapulog ang Dios gani. Pero tiga. Kaya mura ang ang stubbornness of the heart. Lantawan nyo. Look at the severe reminders of Moses to the Israelites. Kung paano na ito mambal ng tagipuso ng the adamant stone. Very hard. Grabe nga mga pag-remind. Deuteronomy 4 verse 1 to 3, gin-remind ang commandments. Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 24, gin-remind pagid. Deuteronomy chapter 4 verse 32 to 36, gin-remind pagid. Deuteronomy chapter 5, gin-remind gidraliwat. Pagkatapos, Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9, 13 to 17, gin-remind pagidliwat. Pagkatapos, Deuteronomy 7, 11, 25, chapter 8 verse 1 and 2, hasta sa may Deuteronomy chapter 9, puro gin-remind. Amo dyan ginubra ang Diyos kaninyo, amo dyan ginatag na nga sugo kaninyo, amo dyan ginpang-obra nyo, very hard mangyapon. Ang tagipusoon kang mga Hudiyo. Kita nyo, sakit ro ng ulo ni Moses, grabe ro ng mga distress na nagyan ni Moses, depression si Moses sa sa pag-lead sa Israel, hindi na ganit kasulod sa Israel kay tungod sa mga tao nga dyan, di ba lang? Grabe mga severe reminders ni Moses. Pero very hard man sa gyapon. Look at how God swear in punishing the Israelites. Nag-swear ilang Diyos, nagsumpa ilang Diyos. Pagasilutan niya ang Israel. Pagasilutan niya mga tao. Deuteronomy chapter 1, Deuteronomy chapter 2, Deuteronomy chapter 3, Deuteronomy chapter 8. Nakurakot na naging pamatay ng mga tao. Di ba lang? Very hard man sa gyapon tagipusoon kang Israel. Paglantawan nyo, sa tanan nga nakita, nasaksihan kang Israel. Sa tanan nga mga reminders ni Moses, sa tanan nga pagsilot kang Diyos, look how stiff the hearts of Israelites. Deuteronomy chapter 1, Deuteronomy chapter 9, makita nimo very stiff mangyapon, stubborn mangyapon, very hard mangyapon tagipusoon kang Israel. And until now, stubborn gyapon ang Israel. Look how stony the hearts of men. Lantaw na to in general ang mga tao, tanan na tao, hindi lang Hudiyo, kundi pati mga intel. Lantaw na to. Revelation 16, 17 to 21. Ano makita mo sa Revelation 16, 17 to 21? Ang Ginoo nagpadara sa diga sa prophecy niya ha, future niya ha. Ang Ginoo mapadara kang grabe nga linog, grabe nga mga pestilence, no? Grabe nga mga panguyog. Pero lang tawan niyo ang tagipuson ka tao. Unshakable. Unshakable. Ano magsabi unshakable? Hindi mauyog-uyog, hindi matinag-tinag, ano ginobranda? They blaspheme God. Makita na itong they blaspheme God. Imbes na magano sanda,
magpaubos ang dapat mag-repent sa God. They blaspheme God. Nantawan nyo Revelation 16 verse 8 to 9. Ang Ginoo gingamit ang adlaw para mapasuon ang tao sa tribulation na. Meaning sa future ang tao pasuon gid kang Dios, sunugon kita na kang Dios gamiton ang adlaw, meaning grabe ron gid ang ang rapid kang adlaw sa kalibutan. Ano ba ang tao? They will blaspheme God. Ano meaning naka impenetrable? Hindi makapenetrate ang init sa datagi pusoon. Very hard yapon. Nantawan nyo digya sa may Psalms 34 verse 18. Kung ano ang ginapangita ang Diyos sa tagipusoon katawo. Psalms 34 verse 18. Psalms 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Ang Ginoo malapit sa mga tao nga may broken nga tagipusoon. Kaya ang broken nga tagipusoon masudlan kang Dios. Pero tagipusoon nga hindi broken, ang mura kalabanan nga tao, they have unbreakable heart. Not only unshakable, not only impenetrable, but also unbreakable. Kag makita natin sa Revelation 22 verse 11. Latawan niyo yung Bible. Revelation 22 verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. Kita niyo tao, ang unjust nagapabilin nga unjust. Hindi na gusto nga mangin just. Ang filthy nagapabilin nga filthy. Hindi na gusto nga mangin righteous. Ano tawag kaya? Untamable. Hindi na matame ka Diyos. Ang tagipuson ka tao, hindi matame. Ang tagipuson ka sapat, matame mo. Tanan ng klase ka sapat, pati mga bangis ka sapat, matame mo. Pero ang tagipuson ka tao, untamable. Hindi matame. Amori ang bisan ano mo ka pamati ka pulot ang Diyos. Bisan ano kasaway ka nimo, kung hindi ka magkaroon kang tagipuson nga circumcised, you cannot be tamed. Amori hasta sa katapusan. Hasta pagkatapos ng 1,000 years na millennium, may battle of Gog and Magog ng Japon. Ay nga man, ang tagipuson katawag pinagbitain. Pagano ang tagipuson katawag? Unteachable. Hindi matudluan. Ano nang sa may Proverbs 29 verse 1? He that is open being reproved, hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and without remedy. Ano ang bali Paul kay Timothy? Preach the word in season or out of season. Kaya naman, ano nang sa may verse 3? For the time will come that they will not endure sound doctrine. Ang ano pili nanda? Mga fables, mga istorya-istorya. Gusto nanda magsimba, sanda, mabatian da mga karadlawan ng mga istorya para magwa sanda sadya, sanda. Hindi gusto kang tao nga makabati ka mga pulong nga maigwan at tagipusoon. Unteachable. Amuri patig ka tagipusoon ka tao in general. Adamant stone, very hard. Amuri why it is needful to circumcise your heart? Number 1, because of the status of the heart. Number 2, because of the stubbornness of the heart. Number 3, why it is needful to circumcise the heart? Because of the severe punishment from God. Kinahanglan tagali i-circumcise ang tagipusoon ta, kay kung hindi gali, severe gali ang silot kang Dios kanaton. Kaya ang Diyos hindi na magbaton kang higko. Ang mga bata nga audio, dapat bata pa lang sirkumon ron para limpyo dayon. Sa tubangan ka Diyos limpyo. Hindi pwedeng higko. Kung higko tagipusoon mo, silutan ka sa Diyos. Umuri, pamati ka mo ka mga wali nga puro lang love of God, the grace of God, the mercy of God. Hindi naman limpyo ang tagipusoon nyo. Ang kinanglan na mabatian ninyo, the severe punishment of God para nga mapilitan ikaw nga kinanglan mo ginlimpyoan ang tagipusoon mo. Lantawan nyo, the nature of the punishing God. Ano nga nature may ara? Ang ginatawag punishing God. Number 1, He is a swearing God. Ano magsining kita swearing God? Gasumpa din siya. Kung ano yun ang bala niya, obraw niya din, sumpaon din niya. Deuteronomy 2, verse 14 to 15, makita natin dyan, nag-swear gid ang Diyos. Nagsumpa gid ang Diyos. Anong sumpa sang Diyos? Deuteronomy chapter 2, verse 14 to 15. And the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Siren was 38 years, until all the generation of the men of war were wasted out from among the host, as the Lord sware them. Nagswear gid ang Diyos, verse 15, for indeed the hand of the Lord was against them, to destroy them from among the host until they were consumed. Anong swear kang Diyos? Wara, ti may makasulod sa may promise nang 20 years o linabab. Tanang pamatsyon ko. Sa sulod kang 38 years, pinangubos lang ang Diyos.
Amor ang Deuteronomy ginsulatri sa manok sulod din sanda. Kung baga amor ng pinakapadumdum ni Moses kananda. Nadumduman niya na ginobra kang Diyos. Deuteronomy ra. Kung baga tanan nga experience nga dumduman niyo bago ka mangsulod di dapat dumdumon niyo na. Hindi niyo dapat kalipatan. Kaya basi pagsulod niyo kanyan tramatay mga kamugyapon. Gaswer ang Diyos. He is not only a swearing God, He is a smiting God. Ano mag-sing smiting God? Ano na gidigaw ka? Ito na gidigaw. Deuteronomy 2 verse 15. Ano na ba dyan? For indeed, the hand of the Lord was against them to destroy them from among the host until they were consumed. Kag kung mag-smite ang Diyos na hindi ra long-long. Sakit ra katama. Kung kita ginasmite kita katawang, sakitan kita, ayan ang Diyos mas-smite ka na to. Di ba la? Makita nyo sa Numbers 11 verse 33 to 34, reklamo sanda, puro lang manakaon namon. Bugja, sunog sanda. Kinang sunog sanda kan Diyos. Reklamo sanda, puro lang tinapay ang ginapakawan na kan Diyos. Ginsmite sanda kan Diyos. Not only He is a smiting God, a consuming God. Ano magsiling consuming God? Paubuso na gid, consuming ba? Paubuso na gid, wala tibilin. Consuming. Deuteronomy 2:15. Deuteronomy 4:24. Ganto nyo, 4:24. Ito man maubos niya ba sa mga bersikulo, no? Deuteronomy 4 verse 24. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Ang Diyos na to kana consuming fire. Nagpakita ta na sa Israel nga kalayo ta na. Ang bukid kang Horeb. Di ba si Moses ginpilak ng bato kay kita naga sambas na sa no? Bukang bato. Ang Diyos ginpasikto sa dati pon mo diyan, istorya mo. Yung bukid ka kalayo. Ang Ginoo mismo nag-istorya man ta. Amo dia ang mga sugot niya. Ang mga audio, di sila mamati kay nga adlok sila kasi patay sila. Kaya kita ang Diyos sa kalayo. Okay? Gusto nanda si Moses lang ang balan para nga si Moses lang may istorya. Kaya kung makita ang Diyos mapatay gid sila. Meaning, hindi sapat ang table of commandments, sinanglan gid nga ang Ginoo, ipakalayo lang ang bilog nga ano, nga bukid. Kag-istoryahon sa dakang Diyos. Consuming fire ang Diyos. Gapang sunog ta na. Amo ganira nga naghimo ta na kang ano, lake of fire, di ba la? Because God is a consuming fire. Not only a consuming God, He is a jealous God. Kapila natin na mabatian ng Diyos, ano? Jealous God. Ano ang mahimo kang isa katao ka siloso? Kaya naman patay, di ba la? Kapag masilos na nakariya, kaya na pakchuntong tao kapag nasilos ka naman. Hindi natin riya hindi natin riya ma-deny kay nga man, mismo ang Diyos, He is a jealous God. Hindi na gusto nga ang imo tagipusoon, nakapokus sa iban. Ang atensyon mo nakapokus sa iban. Gusto niya nga atensyon mo nakapokus ng Isaiah, pag Isaiah nga, ulong. He is a destroying God. Kapang guba, gid siya nga pasis ang Diyos. Deuteronomy 6:15. Deuteronomy 6:15. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Not only a destroying God, He is a scattering God. Ipanglaktak-lak tao niya. Bulang-bulang niya, mga tatay sa kabataan, mga nanay sa mga ano, pangbulang-bulang niya. Parang hindi ka mo magirimaw. Eh, dungol ka mo, tagipuso niya, mag-ipanglaktak-lak tao niya. Deuteronomy 4 verse 27. Tawan niyo, Deuteronomy 4 verse 27. And the Lord shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. Pag makita na to sa Deuteronomy 5 verse 9. Deuteronomy 5 verse 9. Thou shalt not bow down thyself unto them, sa mga Diyos nor serve them, for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity. Kita nyo, He is a visiting God. Bisitaw, nagidikaw. Anong feeling ka nga bisitaw, ikaw kan Diyos, be? Gusto ngin bisita, naglikaw sa imong mga sala, gali? Nakita dakpan ikaw, kasamba ka pagali sa mga, mga laragway pa, mga ribulto-ribulto pa, kasamba-samba ka pa kay Maria-Maria, rosaryo-saryo ka pa to, sa iba pa, bisitaw ka kan Diyos, ano, be? Ano ba yung matyagan mo, be, no? He is a visiting God. Dumdum mo na pati ang kalautan, ipasa na pati sa imong mga kabataan, sa imong mga kapuan, pati sa mga pumustod, ipasa ng sumpa. Kaya pang bisita ta naman prasi kang Diyos. Ika namin tanin nga mabisita kita kang Diyos. Kag madakpan niya kita nga nagaimo kita sa maayo. Hinatuman na to ng iya nga mga kasuguan. Kaysa sa kabisitawon niya kita, madakpan niya kita nga nagaimo kita sa mga kalautan. Kag makita na to sa Deuteronomy 7 verse 10. Deuteronomy 7 verse 10. And repayeth them that hate Him. Kita nyo? To their face pa. Ano tanang pasikan Diyos? A repaying God.
ano na, tampa na gid sa tsura mo, balik ka na gid dito. To your face, din. Murang Diyos lit, to your face. Di ba may mga tao nga, In your maalis face. na, ma-revenge na, to your face, di ba? Mm. To your face, ang Diyos lit mo mukha. Balik ka na gid dito. Kag makita to digya, at chastening God. Gapang disiplina ta na, gapang bakol ta na. Nga klase kang Diyos. Deuteronomy 8 verse 5. Ginhimo to tanan sang Diyos ay la. Kaya man, because He is a God who chastens His Son. So the Lord thy God chasteneth thee. Nga makita naton the nature of a punishing God. Why it is needful to circumcise the heart? Because of the severe punishment from God. Kag nakita naton the nature of a punishing God. Let us look at the nature of the punishment. Ano nga klase kang punishment? Natawan niyo Deuteronomy 10:17. Ano nga klase kang punishment mabaton katawo kung hindi na pag-circumcise ang anang heart? Deuteronomy 10 verse 17. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible. Meaning ano nga klase kang punishment? Terrible nga klase kang punishment. Terrible nga klase kang punishment. Why? Because the nature of God, He is terrible. Another, Deuteronomy 1 verse 35. Malibot-libot lang kita sa Deuteronomy, kaya mo malang dyan context na. Deuteronomy 1 verse 35. Ano ang nature sang punishment? Surely there shall not one of these men of this evil generation see that good land which I swear to give unto your fathers. Ura, ti may makasunod gid. Verse 40 to 45. But as for you, turn you and take your journey into the wilderness by the way of the Red Sea. Balik ka mo to. Balik ka mo sa wilderness. To sa may pakad, to sa may Red Sea. Then he answered and said unto me, We have sinned against the Lord. We will go up and fight, according to all that the Lord our God commanded us. And when he had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill. Masulod rin kami, Lord, sa kukuno na muntong lugar na to. Pero nang balik ang Ginoo sa may verse 42. Inulsol sanda eh, di ba? Inulsol sanda, kay kita ng dagit, grabe na kikang Diyos. Deuteronomy 1 verse 40 To. 42. And the Lord said unto me, Say unto them, Go not up, neither fight, for I am not among you, lest ye be smitten before your enemies. So I spake unto you, and ye would not hear, but rebelled against the commandment of the Lord, and went presumptuously up into the hill. Kita nyo? Anong balkang Ginoo? Balik ka mo sa wilderness, hindi nyo pagsundadya. Kaya ano, na ano yun ang inger ko. Hindi yung Diyos, hindi kaya para determined rin nga na. Hindi sila kasunod. Sorry sanda kay Lord, sorry sanda. Lord, maano kami? Masulod kami to sa lugar ng mga muray, sa pupurna mo sanda. Ang bali Moses hindi gani, kaya ang balkang Diyos hindi gani. Presumptuously na gano'n sanda. Nagsulod sanda, upos na kamatay. Kita nyo, ano di makita natin? Miserable. Not only terrible, but the nature of the punishment, it is miserable. Miserable, ginpagawa ka mo sa Egypt, di ba la? Para talisin yung lupa. Kaya pagkatapos pabalikon lang kamo, kang pamatsyon naman kamo. Miserable. Sala ba kang Diyos? No. Sala nang da. Because they did not circumcise them. Deuteronomy 2 verse 14 to 15. Deuteronomy 2 verse 14 to 15. And the space in which we came from Kadesh Barnea until we were come over the brook Zereth was 38 years. Until all the generation of the men of war were wasted. Kita nyo? Wasteful. Ano ba kasi? Ano ang nature ng punishment? Wasteful. Silutan ikaw ang Diyos para mangin wasteful lang kabuhi mo. Manging basura lang galing kabuhi mo. Tsakto lang, iyaboy ka lang. Diba lang, idabok ka lang. Wasteful. Kagya makita ito sa Deuteronomy 6 verse 15. Deuteronomy chapter 6 verse 15. For the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. Kaglantawan ninyo sa Maya, Numbers 11, 1 to 3. Dreadful, ginsunog sa dakang Diyos. Kaduro ka maging pangsunog kang Diyos. Di ba dreadful ra? Nga sa tunga kang field, sunogon ikaw? In public place, sunogon ikaw? Nakakita ron ka mo sa YouTube kang mga ginpangsunog in public place? Ka-dreadful ra, ginaturo ka mga tao ra. Pagkatapos, ginasunog ikaw? Kasura, may kabulig ka rin, amura ginubrangan ka kang ginong sa wilderness, pinangsunog sa in public place. Dreadful ra, na magsining kita dreadful? Murang dreadful. Hindi ka ma-express sa words, pero ano ka sa actions, diba? Dreadful. Ano kagad? Deuteronomy 7 verse 10 and Deuteronomy 8 verse 19 to 20. Inescapable. Ang punishment ng Diyos, inescapable. Hindi mo malabyuhan.
Bisan ano mo kapalagyo, madakpan ka gid kang Dios. Muray sa kakristohanon, sagay ka pakasala, hindi ka gid kapalagyo, dakpan ka gid. Handang ka. Madakpan ka gid. Kay bisan wala ti may makakita kanimo, ang Dios kita ni ikaw. Pag makita naton digya sa Numbers 11 verse 4 to 34. Reklamo sa dapo walang mana, gusto naman magkaan kang karne. Reklamo na sa Dios. Naugat ang Dios. Pati si Moses ginbasol lang Dios kay naga nga ginapabudayan mo kita ko Lord sa mga tao nga diyan. Ano kita ko kananda kung baga may sala pa si Lord. Ano ginobra kang Ginoo? Pakanon ko sa kang karne, hindi isa kadlaw, hindi isa ka simana, hindi amo japit apat ka simana. Isa ka bulan pakanon sa kang karne. Sa Ano mga ginobra sa kang ilong Ginoo? na. Nagpadara na pa mga pugo, mga pugo alin sa may baybay. Pagkatapos ang pugo, alin dito masay, mga 1 day's journey ang kalayuan. Kumbaga, imaginean mo, ano kalayo ang mapanaw mo sa isa kadlaw, ang mapanaw ikaw, puro lang panaw. Sa isa kadlaw, 24 hours a day. Mura karayo, meaning ang distansya ka, puro mga pugo nga nagano. Yung naganilap ta. Pati dito masay, no, 1 day's journey ka kang patason ka pugo. Mura ba itong mga pugo? Mura ka rako. Pinangkuliktanan dato mga pugo. No? Kaya gusto nang makawan ng karne, kag samtang ginakaon ng karne, samtang ginausap lang daw. Boom! Bitatayos na kang Diyos. Nanyo? Disgraceful. Makul mo gakaon ikaw? Gakaon ikaw, pagkatapos ano ikaw? Kakita ka mo kang ginakaon, dapan? Nakita mo? Di ba great disgraceful? Nagkakaon ikaw, gausap ikaw, dakalon ikaw? Amor ginubrakan da kang Diyos. Grabe tipon-tipon na, lipay-lipay sanda, amo diyang aga, tipon sanda, pagkagabi, tipon niya po sanda, sa mga pugo. Pagkasunod adlaw nga aga, tipon niya po sanda. Ang pinakagamay nga nakabuhol, pirato ka mga pungki-pungki na, tipon na mga pugo. Pagsamtang ginakaunda, samtang gusap lang, bang! Pinatay sila kang Diyos. Disgraceful. Kaya nga man, pwede masanda talaga pa kayo sa Ginoo, di ba la? Daga nga basulong dang Diyos. Mutani nakabalik na kami sa Egypt, may isda to, may mga onions to, may mga cucumbers to. Hindi sila pwede ka pa kayo sa Diyos, ha? Kaya man na yata Diyos kanimo. Kung tungod ang tagipusoon, mura ma-circumcise, ha? Mura matabong kanimo. Pag makita ninyo lastly, the nature of the punishment, natawan nyo sa may Mark 9 verse 43 to 48, where there worm diet not, and the fire is not quenched. Ano nang sa Revelation 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Makita natin sa Revelation 14 verse 11, and the smoke of their torment ascended forever and ever and ever. Makita ninyo, the pain of circumcising the heart is temporary, but the punishment of God is eternity. That is why you need to circumcise your heart. Because kung mapatay ikaw na wala mo ma-circumcise ang heart mo, your punishment is eternity. Why it is needful to circumcise the heart? Number 4. Because of the securing promises of God. May namin man. Nagangati ng lahat ni circumcise at tagipuson. Kay ka-secured, gali ka mga promises ni Lord ka naton. Ura ka na, gali may ginaaman ka naton nga mga malain. Puro gali mga manami, ang ana ginaaman para ka naton. Lantawan nyo the promises of God. Anong promise kang Ginoo kananda? Naga kinanglan gid nanda i-circumcise ang the heart. Sunod sa Deuteronomy chapter 4 verse 20. Deuteronomy chapter 4 verse 40. That thou shalt keep therefore His statutes and His commandments which I commanded this day, para ano? That it may go well with thee. Para ka maging maayo, kamo. Manginuel ang inyo nga pagtinir digya sa lupa nga diya. Chapter 5 verse 16 to get. Nantawan nyo, chapter 5 verse 16. Honor thy father and thy mother. Naga mga kabataan, dapat respetuhin nyo, sundo nyo gitatay kag nanay nyo. That thy days may be prolonged and that it may go well with thee. Sa Old Testament, ang mga bata nga ura gaw sa ginikanan kag sa nanay kag tatay na ginapamatay kang Dios ra. Sabi niyo, kamo mga kabataan kamo, disobey mo sa ginikanan nyo sa Old Testament, automatic ginapatay ra. Dinadalas public place ra, ginabato ra. Ginabato. Kaya hindi gusto kang Dios gali mga kabataan ga disobey sa mga ginikanan. You have to circumcise your heart. Makita ninyo sa Deuteronomy 9 times gidra ginsulat sa Deuteronomy ang phrase nga no, that it may be well with thee. Meaning gin pang sulat ra ni Moses, ra gin pasulat ra kana kang Dios para no, that it may go well with thee.
para madumduman nanda kung ano ang ginpangubra kang Dios kananda kag kung ano ginpangubra nanda sa Dios. That it may go well with thee. Number 2, ano mga promises kang Ginoo? Una, that it may be well with thee. Number 2, Deuteronomy 10 verse 13. Deuteronomy chapter 10 verse 13. To keep the commandments of the Lord and His statutes which I command thee this day for thy good. Para sa imo nga ano? Kaayo. Ura man sanda gindara kang Ginoo dikto kag tagaan kang batas para nga manginbad sanda. Gindara sanda dikto para for thy good, para sanda nga kaayo. Nasulat sa may Deuteronomy 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. And the Lord commanded us to do all these statutes to fear the Lord our God for our good always. For our good always. Mura mga pangako ang Dios, kasi kiyore nga mga pangako. Mura dapat i-circumcise mo ang heart mo, kahit kung hindi mo pag-i-circumcise, amo dya talang matabo kanimo. Pero kung i-circumcise mo ang heart mo, amo dya katahom ang matabo kanimo. Kaglantawan niyo sa Deuteronomy chapter 4 verse 1. Deuteronomy chapter 4 verse 1. Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them, that ye may live. Para mapuwi ka mo. Hindi lang nga that it may be well with thee. But dayon, ano pagin? For your good always, and that ye may live. Para mapuwi ka mo. Ma-enjoy niyo dyan, lupa ka dyan. Di ba lang? Maalong ma-experience niyo ang totoo na pure pleasure. Halin sa Diyos. May protection sa Diyos. May pleasure pa halin sa Diyos. Amo na nga pinangaton i-circumcise na to na heart, that it may be well with it. Para nga mangin maayo kita. Kag nagakinanglan naton limpian tagipuson ka for our good, di ba? Kag siyempre ang pinaka ano na para that we may live. May kabuhi kita nga wara te katapusan. Umurang totoo nga ng batong kay Kristo, ang tagipuson na karagin baguro na ni Kristo. Ginihiwaan na rin na tagipuson na kay masunod na si Kristo. Para si Kristo rin ang ano magbago ka na. Kay kung wara ra mahiwa ra, wara ra ma-circumcise ang tagipuson mo, mapatay ka, you will not live. Magway ka simbahan, patay ka, impirno ikaw. Diba? Eh, nabatihan mo na ito, mga sadya-sadya lang ang mga ano, mga good feel good lang ang mga wali. God loves you, God is merciful. Ura mo maintindihan, pagwa mo, patay ka, o impirno ikaw. Eh, ura ka na rin yung usul mo. Yung circumcise heart mo. Lantawan ninyo. Makita natin the promises of God. Makita man natin who promised. Sino nagpangako? Si Moses ba? Si Moses ba nagpangako kanda? Mangin mayan sanda? Nga mangin good ang magyanda? Ma-live sanda? No! Who promised? Lantawan nyo sa may verse 14. Deuteronomy 10 verse 14. Behold, the heaven and the heaven of heavens is the Lord's thy God. The earth also with all that therein is. Who promised? The sole owner of all. Amen? The sole owner of all. Ang nagpangako, nga mo dyan ang mabato ninyo kung i-circumcise yung heart nyo, the sole owner of all. Kung sining sole owner, ana lang gid isa. Ang nagpanag-iya sa tanan. Ang tawa niyo verse 17. Who promised? Verse 17. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Who promised? The highest above all. Ang pinakamataas sa tanan. The God of gods, the Lord of lords, the highest above all. Ang mura nagpangako kanino? Di ang murang ibaylo mo. Ibaylo mo ang mga bagay nga kung saan diin makapamaksin mo. Ibaylo mo ang Diyos nga the highest above all. Di ba la? The sole owner above all. Kung makita natin sa may verse 17 to 18. Verse 18, basahin natin verse 18. He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger in giving him food and raiment. Who promised? The great judge of all. The great judge of all. Ang pinaka-mataas nga judge sa tanan. Di ba? Murang ginobra na? Execute judgment. Meaning matubang kita sino? Mapatay kita, matubang kita sino? Sa Diyos nga nagpamatay ko sa mga udiyo. Kung marang, pariyo lang man ra. Ang Diyos ko nga nagpamatay ko sa mga udiyo. Katong tanang marang Diyos na ito pangon ra. Makon ra, matubang ko sa Diyos nga mo kato. Dapat i-circumcise kang heart. Ang damanta dyan kung lang kasurulod sa tagipusohan ka. Dapat si Kristo lang rin makasulod sa tagipusohan ka. Kalantawan nyo sa may verse 20 to 22. Deuteronomy 10, verse 20 to 22.
Thou shalt fear the Lord thy God, him shalt thou serve, and to him shalt thou cleave, and swear by his name. He is thy praise, and he is thy God, that hath done for thee these great and terrible things which thine eyes have seen. Thy fathers went down into Egypt with 70 persons, 70s na kabilog nagsulod na sa Egypt. And now the Lord thy God hath made thee as the stars of heaven for multitude. Who promised? The great lover of all. The great lover of all. Nagsulod ka kay Jacob, 70s na kabilog. Bukod nga si Joseph. Pagwa ng doctor, 400 years o pira pa to. Nagwa sanda, ang mga footmen, 600,000 na. Footmen pa lang na. Kapalabot lang ang mga asawa. Kapalabot lang ang mga kabataan, mga gadmay. Grabe no? He is the great lover of all. Paglatawan niyo, Deuteronomy 7 verse 9. Who promised? Deuteronomy 7 verse 9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Kita niyo? The faithful of all. The question is, what kind of heart do you have? Ano nga klase kang tagipusoon may diyan ikaw? Circumcised or uncircumcised? Ang tawag tagipusoon mo. Binaga mo yan yung tagipusoon. Na circum ram la tagipusoon mo kung wala pa. Nakuha ninyo? Is your heart convicted? Gaka-convict ka bala? Kung makabati ka bala, kapulong kang Diyos, gakaigo ka bala? Gaka-convict ka, gaka-guilty ka? Kung makabati ka kang pulong kang Diyos, gaka-converted ka bala? Hindi lang convicted ha? Kundi converted, magsiling converted ano? Kung pagpugit ka buhay mo, kina-convict ka man. Pagtungad na convict ka, baguhan mo ka buhay mo. Masakit ang pulong kang Diyos, pero kay tumad ang pulong kang Diyos sa mong kamaturan, binabaguhan mo ka buhay mo. Na-converted ikaw. Is your heart consecrated? Ang tagipuson mo bala banal ron. Magsiling consecrated, banal ron. Di pa kabalaan ka Diyos. Bitugyan mo rin sa Diyos. Gin-offer mo rin sa Diyos. Kinanglan mo i-offer, matagipuson mo sa Diyos. Kaya wala na iba na makasirkom sa tagipuson mo, kundi si Kristo lang din. Bisan ikaw hindi mo kaya, anong tagipuson mo, kaya tagipuson mo is ano? Sinful, deceitful, desperate, wicked, and proud. Kinanglan mo itugyan mo rin sa Diyos. Umarang bali Jesus ka di ba sa mga Taga-Laodicea? Behold, I come and knock. If anyone opens the door, I will come into him and will sup with him and he will. Pinangan mo ibuksan mo yung tagipusoon mo kay Kristo. Kaya tana ka dyan na ma-operate ka mga surgery tagipusoon mo. Para nga ano, malimbiwan ng tagipusoon mo. Marang baligya, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Paano mo balaan ng tao na circumcise ng heart na he is no more stiff-necked? Kung makabati ka nakapulong kang Diyos, ga-obey na ka sa pulong kang Diyos. Wata naga proud, wata naga pakatiga, wata naga resist. Ga-obey lang kita na, humble ka na. Mura ang ginapangita ang Ginoo, He is nigh unto them that are broken heart. Malapit ang Diyos sa mga tao nga basag ang tagipusoon. Ay gusto kinandatan na nga i-fix ang dakang Diyos. Ang marang baligya ni Lord, natawan nyo last na lang, Deuteronomy 5 verse 29. Deuteronomy chapter 5 verse 29. Anong bakang Ginoo kay Moses? Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments always, that it might be well with them, and with their children forever. Umurang dinadecide nyo, na kung tani may makita lang ang panda tagipusoon na mga dilang klase ka, tagipusoon. Are you saved? Kung saved ikaw, kapag nga makita kita kanimo, ang ginatawag na circumcised. Tindo kita tanan, mag-pray kita. Mag-pray ako, mag-pray ka man. Kung gusto mo magpalapit din ka, mag-pray ka sa Ginoo, pray ka. Lord God, salamat gid Ginoo sa imong mga pulong. Dayawan gid ikaw Ginoo kay imong mga pulong buhi ag makagagahom. Ag sharper than any two-edged sword. Salamat gid Lord kay imong mga pulong nagamandog isamon that we need to circumcise our hearts. Because if not, we will perish, Lord God. Just like Jesus says, that we will surely perish. Salamat gid Ginoo kay palangga mo gid kami. Salamat gid Ginoo kay ginagamit mo ang bansa nga Israel para ipinsinti sa amon Ginoo. Nga ang imong will sa amon kabuhi. Na may ara kami tagipusoon, nga buka Ginoo nga tagipusoon. Nga naga-allow gid kanimo Lord nga ikaw gid ang mag-fix sa amon tagipusoon. Lord, kung may ara man nga mga pahigko sa amon tagipusoon. Kung may ara man Lord nga wickedness, iniquities,
may mga desperations, Lord God, may mga deceits ang matagi pusoon, kag may mga pride, Ginoo, may mga kasalanan. Lord, limpyoy kami ang among tagi puso. Sulod ka, Lord, sa among tagi pusoon, kag bagwa kami, Ginoo. Kabay, Lord, nga ang ini nga pulong, nga intakogit nga pagpangangkat sa tagsa ng mga members. Na magagawa sila, Lord, diri sa simbahan, ng ilang mga tagi pusoon, Ginoo, ginbagpo mo, Ginoo, ginlimpyuhan mo, Ginoo, ginconvert mo, Ginoo, kag ginpakabalaan mo. Salamat, gid. Kag patawaran gid kami sa tanan namon nga mga sala. Kabay, Ginoo, nga ikaw gid among nadayaw, ikaw gid among naimaya sa kadyangat ka. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, namon Ginoo kag manluluwas, kag sa gawom sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat gid, no? Iyad gid nga ko sa tanan. Kabay nga magpadayon kamo mamati ka pulong kang Ginoo. Kag kung ano man ang iya nga mga mabati nato nga pulong ay matuman ta gid sa aton nga kapulong. So, tulad dayawon kang Ginoo sa aton nga mga handog. Magata kita nga may pagpasalamat, may alipay, no? Kag may pagdayaw gid sa atin.